Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Angela Nicole Hinate mula sa pangkat ng Tanzulu. Ngayong araw, ako po ay magbabahagi sa inyo ng parabola. Ito ay kwento sa naging karanasan ng aming ina noong siya ay nagtatrabaho sa abroad. Sa kanyang trabaho, may isang Pilipino na nangangailangan manghiram ng pera para ayusin ang visa niya pauwi ng Pilipinas. Ang trabaho ng Pilipino na ito ay household helper. At ang aking inanay naman ay sa opisina nagtatrabaho, ngunit sila ay iisa ng amo na pinagtatrabahuan. Isang araw, lumapit ang Pilipino na ito sa aking nanay para humingi ng tulong na humiram ng pera. Noong una, hindi alam ng aking nanay ang gagawin kung paano siya tutulungan dahil wala siyang extra na pera at pinapadalhan niya kami ng aming lola sa Pilipinas. Ang sweldo niya naman ay wala pa. Gabi nooy natulog ang aking nanay. Sa pagtulog niya, siya ay nanaginip. Napanaginipan niya, ang Diyos ay kinakausap siya at sinabing, tulungan mo ang taong iyon. Ngunit, ang aking nanay ay nag-alinlangan at napatanong sa Diyos kung papaano niya tutulungan ng Pilipinong iyon. Subalit, sinunod niya ang sinabi ng Diyos at sumunod na araw ay kinausap nila ang kanilang amo na kunin ang kalahati sa sweldo niya para maibigay sa Pilipinong kakilala. Pumayag naman ang amo at ang Pilipino ay nakauwi ng Pilipinas. Bumalik ulit siya ng Brunei, binalik ang pera na hiniram sa aking nanay at siya ay nagpasalamat sa kabutihang loob na tulong ng aking nanay. Ang parabola na ito o maikling kwento na mula sa totoong karanasan, ito ay nagbibigay moral na aral na kahit ang ating puso ay nag-aalinlangan gumawa ng isang bagay na mabuti dahil may ibang bagay pa tayong prioridad bukod sa taong tutulungan natin, nandoon ang will ng Panginoon na sundin natin ang kalooban niyang tumulong tayo sa taong nangangailangan. Kahit na tayo ay walang-wala, may bibigay pa din tayo dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng paraan para mabigyang tulong ang ating kapwa. Hindi naman lahat kailangan nating tulungan. May iba naman inaabuso ang kabutihang handog ng Diyos, kaya kilatisin at siguraduhin natin kung tama ang taong tutulungan natin sa oras ng pangangailangan. Sinabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Ngayon mga kapatid, nais kong nalaman ninyo ang ginawa ng iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya naging lubos silang pagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. At ang huli ay 2 Corinthians chapter 9, verse 1 to 15. Tandaan ninyo ito, magtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Malinaw naman na sinabi dito ay bawat isa sa atin ay malayang magbigay para sa ating kapwa. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking parabola. Yun lamang po, nawa ay may natutunan kayo o may napulot na aral sa video na ito.